안녕하세요, 여러분. 저는 박아나입니다. 오늘은 8월 3일입니다. 날씨가 너무 더워서 아이스 커피를 마셔요. Hello, everyone. This is Anna Park or Betchay. And ngayon po ay August 3rd, 2017 at napakainit po dito sa Korea. Kaya ako ay nakaharap sa electric fan habang umiinom ng iced coffee. So ngayon po ay vacation season pa rin sa Korea at marami ang nakabakasyon pera sa akin. So yung family ko, yung anak ko, tsaka asawa ko, kasama nila yung family namin, nagpunta sila sa EC or sa Donghae. So ako lang yung naiwan dito kasi may work ako. Yeah, wala akong bakasyon. So anyway, ngayon po ay lesson 10 at ang ating pag-aaralan ay 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Or to ask and answer questions about dates and places. At ang ating 문법 or grammar ay ang at, ot, eso. At ang ating vocabulary ay tungkol sa 날짜와 요일, dates and days of the week, plus 장소와 동작 or places and actions. At ang ating culture is about national holidays in Korea. So, hindi ko na po patatagalin, pero alam niyo ba na dito sa Korea, meron silang tinatawag na fan death? Fan as in electric fan, death as in pagkamatay. So, may incidences kasi dito sa Korea na yung namatay yung mga tao or namatay yung tao habang nakakulong sa isang kwarto at nakabukas ang electric fan. So, walang pinto, walang door, ay nakasarado ang door and then naka-electric fan habang natutulog. So, namatay and hindi lang isang beses yung nangyari. So, ang tawag nila doon ay fan death. So, hindi naman sa hindi ako naniniwala na totoo yun. Pero, pag narinig mo ng isang beses, parang, meron bang ganyan? Ganon. So, maraming tao dito naniniwala doon. So, hindi sila karaniwan natutulog na nakabukas ang electric fan or dapat, pag nakabukas ang electric fan, nakabukas din ang mga windows at saka ang mga pinto. Okay, so going back to our lesson for today. So, this is in conversation natin si Tuan at saka si Suru. Okay, so nasan kaya sila? At may hawak silang, at meron silang libro, nakaupo sa table, sa desk, right? So, ito si Tuan at ito naman si Suru. Okay, so umpisahan natin. Ito yung conversation nila. Okay. For this time, pakikinggan po natin yung anong tawag dito? Nakalimutan ko. Ayan. 10과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Okay. So, Tuan Shinun. Okay. So, remember, pagtawag natin sa pangalan ng mga tao, kailangan i-affix natin yung she. Ibig sabihin, Mr. or Miss. Okay? So, Tuan Shinun, kung napansin nyo, kahit na magkausap sila, hindi nila ginamit yung word na you or ikaw. Right? So, ginamit nila yung pangalan and then ina-fix nila yung she. So, Tuan Shinun, 언제 한국에 왔어요? Okay. 언제 means when. Okay, when, 언제. So, it's a question word, ibig sabihin when or kailan, 언제. Hanguk is the name of the country. Ang Korea, sa Korean ay
Daehanminguk yung official name niya, or Hanguk. Okay, so Hanguge, meaning place marker to. So Hanguge, okay? Wassoyo. Wassoyo, ang root verb nito is oda, meaning come. So oda meaning come, naging wassoyo siya kasi kinonjugate natin siya sa simple past tense. So, pag-aaralan natin mamaya kung paano mag-conjugate sa simple past tense. Okay? So, yung oda, pag kinonjugate natin sa simple present tense, wayo. Pag past tense, wasoyo. Okay? So, tungan 씨는 언제 한국에 왔어요? So, sagot niya, 올해. 올해 means this year. Okay? 올해 means this year. So, 올해, 2월. 2월 is February. 10일, okay? 10일에, because remember, is place marker at saka time marker din siya. So, 2월 10일에 한국에 왔어요. So, I came here on February 10 this year. So, hindi na sinabi yung this year. Pero, ang ibig sabihin ng ore is this year. Ngayong taon na to. 2월 is February kasi ang word nila for, wala silang January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, walang ganon. So, ang month nila dito ay base sa numbers. Okay? So, 1월, 2월, 3월, and so on. So, 10일, 10, 10 is 10, 10일에 한국에 왔어요. Suru 씨는, so remember yung girl, ang pangalan niya is Suru. Suru 씨는 언제, remember is when. 한국에 왔어요. So, Suru 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는, meaning I. 작년. So, kung binasa niyo ito, para siyang Jack, right? Jack. And then yon, 작년. Pero hindi nila pinapronounce to as 작년. So, ito yung isa sa mga, iba yung pronunciation kesa sa pag sinulat mo yung equivalent na word sa Roman alphabet or sa English alphabet. So, ang pronunciation dito ay 작년. Okay? Hindi siya 작년. So, 작년 7월에, 7 is 7 in Sino-Korean. So, 7월에 왔어요. So, I came here last July. 작년 means last year. 올해 means this year. Okay? So, 작년, 올해, ano naman yung next year? Next year is 내년. Okay? So, 년 means year. Okay? So, let's try that conversation. 동환 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해, 나가랑. 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Okay. Very good. Ako tatanungin nyo, 언제 한국에 왔어요? 14년 전에 8월 23일에 한국에 왔어요. O, diba? So, anyway, yung 날짜 is date. Ang tamang pagsulat sa Korean ay momo, wol, meaning month, and then il, meaning day. Okay? So, month and day. Actually, it's year, month, day. So, yun ang pagsulat ng 날짜 or date sa Korean. Okay, so, basahin natin yung equivalent. So, yung inwol, okay, so, irol, yung in January. So, remember, yung number lang and then yung wall. Okay, wall means month. So, irol, iwol, samol, sawol, owol,
Yuwol. So, mapapansin nyo, 6 is actually yuk. Pero, pronunciation natin is yuwol. Hindi natin siya sinasabi na yukwol. Okay? Chirol, parwol, guwol, shiwol, shibirol, and shibiwol. Okay? And same with the il, gamit din natin is Sino-Korean numbers. So, iril, iil, samil, sail, oil, yugil, chilil, paril, guil, shibil. Okay, nasa na ako? Yun. And then sa 21 is, okay, yung number 16 dito is shimyuk. Okay? Hindi siya shipyuk. It's shimyuk. Shimyuil. Shimyuk. Okay. So, ito yung pagbasa ng wall or month and il. Okay? So, dako naman tayo sa vocabulary. Ang vocabulary natin is Naljawa Yoil or dates and days of the week. Okay. So, example is Owol. So, 5 is O in Sino-Korean numbers. So, Owol, which is May. Okay? So, tingnan natin calendar dito. It's 2019. 2019. Okay? 2019. So, ang days natin, from Sunday, Ilyoil, Waryoil, Hwayoil, Suyoil, Mogyoil, Gumyoil, Toyoil. So, Ilyoil is Sunday, Waryoil is Monday, Hwayoil, Tuesday, Suyoil, Wednesday, Mogyoil, Thursday, Gumyoil, Friday, and Toyoil, Saturday. Okay. So, for shortcut, yung weekdays natin is Wolhwa Sumukum. Wolhwa Sumukum. Wolhwa Sumukum. And then, To-il. So, yun lang naman kailangan nyo i-memorize yung first syllable kasi yo-il lahat yan eh. So, Waryoil is, diba, yo-il, 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 yo-il. So, yung first syllable lang sila nagkaiba. So, il, wol, hwa, sumukum to. Yung weekdays, wol, hwa, sumukum. And then to is Saturday, il is Sunday. Alright? So, ibondal means this month. Jinandal is last month. And daumtal is next month. Okay? Jinandal, ibondal, and daumdal. Daumtal. And, tingnan natin yung Jinan. Jinan means last. So, Jinanju. Ju is week. Ju is week. So, Jinanju. Ibonju. Daumju. Okay? So, sa month, Jinandal, Ibondal. Next month is Daumdal. And, Oje means yesterday. Oje. Today is Onul. So, sabi ko kanina, Onurun Parol Samil입니다. Today is August 3rd. Ngayon ay Agosto, ikatatlo ng Agosto. And then here, Neil. Neil is tomorrow. So, Oje, Onul, Neil. Jinanju, last week. Ibonju, this week. And Daumju, next week. Jinandal, last month. Ibondal, this month. And Daumdal, next month. And Jujung means weekdays. Okay? Jujung and Jumal is weekend. Alright? So, Jangyon. So, kung Jinanju at Jinandal, pag last year naman, Jangyon. Okay, Jangyon. This year is Ore. Ore. And next year is Nenyon. Okay? Nenyon. Okie dokie. So, let's review Jinandal, Ibondal, Daumdal. Oje, Onul, Neil.
지난주, 이번 주, 다음 주. 주중, 주말. Alright? 작년, 올해, 내년. So, yun lang yung vocabulary for the days and days of the week, plus yung sign of Korean numbers for wall or month and for days or il. Okay? And ang ating munbok ay ang verb conjugation for the simple past tense. So, ito, gagawa ako ng isa pang video for this kasi medyo confusing siya. Gagawin ko yung kagaya ng ginawa ko doon sa isang, I think sa lesson 7 or lesson 8. I forgot na. Anyway, 언제 한국에 왔어요? 작년 12월에 왔어요. 어제 작년에, sorry. 어제 작년에. 어제 저녁에 뭐 먹었어요? So, anong ibig sabihin nito? 어제 is yesterday, right? Yesterday. 저녁. 저녁 is dinner. 어제 저녁에 뭐 means what? 먹었어요 is 먹어 from the word 먹다 or eat. So, what did you have for dinner yesterday? Okay, so what did you eat for dinner last night? So, answer, 불고기를 먹었어요. I had bulgogi or I ate bulgogi. 주말에, 주말 is weekend. 주말에 뭐 했어요? 했다 is simple past for 하다. So, what did you do last weekend? 주말에 뭐 했어요? 쉬었어요. I took a rest. Okay? So, we are going to learn about the conjugation for the simple past tense in another video. Okie dokie. So, 연습. Let's practice. So, let's look at the picture. 그림을 보고. So, 그림을 보고, look at the picture. 보기, example처럼, like the example. 대화 is conversation. 완성하세요. So, complete the conversation, just like the one in the example. Okay, so ang example is here, 보기. 오늘은 무슨 요일이에요? So, 오늘 is today, right? 오늘은 무슨, which day is it? 요일이에요. 오늘은 무슨 요일이에요? 수요일이에요. Okay, 수요일이에요, meaning today is Wednesday. Okay, so let's practice. 내일은 무슨 요일이에요? So, yung sa calendar, yung 10th is 오늘, right? So, 내일은, 내일 means tomorrow. Which day is it tomorrow? Or what day is it tomorrow? So, 내일은 무슨 요일이에요? So, tomorrow is Thursday. So, 목요일. 목요일이에요. Okay? This one, 3월. So, March 15. 3월 15일은 무슨 요일이에요? So, let's look at 3월 15일. So, 월요일이에요. 오늘은 몇 월, 며칠이에요? So, 몇 월, ang pronunciation niya is myodol. Hindi natin siya pa-pronounce na myotwol. Okay? So, it's myodol. Myodol, myochirieyo. I know, it's like, naiba rin naman siya, di ba? So, o늘은 myodol, myochirieyo. So, ano daw month? Myodol is anong month and myochil, anong date. Okay? So, anong month at date ngayon? So, o늘은 what? 3월 10일이에요. Okay? And 이번 주. 이번 means this. So, 이번 주, this week. 토요일은 Saturday or this Saturday. 몇월, 며칠이에요. So, this Saturday, ano daw yung 몇월 means anong month at 며칠 anong day. Okay? So, 이번 주 토요일은 3월 13일이에요. Okay.
And next, 그림을 보고, look at the picture, 보기처럼. Just like the example, 대화를 완성하세요. Complete the conversation. Just like the example. Okay? So example niya is, 어제 뭐 했어요? 뭐 했어요 means, what did you do? So 어제 뭐 했어요? What did you do yesterday? So 어제 means yesterday. So yesterday, what did you do? 운동했어요. Okay, so 운동했어요. So let's look at a picture. So picture, 텔레비전을 보다. 어제 저녁에 뭐 했어요? So what did you do yesterday? 텔레비전을 봤어요. Next, 일요일에 뭐 했어요? So 일요일 is Sunday, right? So 뭐 했어요 is what did you do? So what did you do on Sunday? So 친구를 만났어요. 친구 is friend. So 친구를 만났어요. I met my friend. 친구하고 뭐 했어요? 친구하고 meaning with your friend, right? So kasama yung kaibigan mo, ano ginawa nyo? So 저녁을 먹었어요. 저녁을 먹었어요. We had dinner. And next, 쉬다. So 5월 5일에 뭐 했어요? 5월 is May, and then 5일 is 5th. So what did you do on May 5th? Anong ginawa niyo nung noong ika-5 ng Mayo? So 쉬다 or 쉬었어요. I took a rest. Okay. So ito po yung lesson 10A kasi yung kalahati nito gagawin natin sa susunod na video. Pero yung immediate na video na gagawin natin is about verb conjugation ng simple past tense. Okay? So, medyo may mga confusing na pronunciation dito sa ating dates and days of the week. Pero sana yan lang po yan at konting pasensya. So, na-memorize nyo na po ba ang Hangul nyo? Marunong na po ba kayo magbasa ng Hangul? So, after natin magbasa ng Hangul or matuto magbasa ng Hangul, eto naman tayo sa vocabulary at sentence construction. So, gaya na sabi natin, 언제 한국에 왔어요? When did you come to Korea, right? So, sentence pattern po yan. So, marami pa po tayong aaralin. Ang lahat po ng standard EPS topic ay 60 chapters. 60 chapters po yan lahat. At isa-isa ko po silang ina-upload sa pinoysakorea.com under free Korean lessons. Okay? And as much as possible po, gaya ng sabi ko before, kailangan natin isulat din at hindi lang basahin. Isulat din po natin yung pinag-aaralan natin para mas ma-connect po ng isip natin, ng kamay natin, at ng ating bibig. Huwag din po tayo yung babasahin lang ng tahimik. As much as possible, basahin din po natin siya ng maingay or malakas para masanay po tayo mag-pronounce in Korean. Okay? So, until next time, ito po si Betchay ng PinoySaKorea.com at BuhaySaKorea.com.